Percent Pinoy. Bagyanin nene noong araw, papak na patok talagang hataw. Natawag ka na bang ba kaya? Dahil panglasa mo'y talagang pamasa. Tingnan mo ang cobra ang sinelas ko. Pinoy na Pinoy sa lambot ay panalo. Ang mga sabongero, orig ng panito. Dito ka na sinelas na tayo. Walang kupat palaging uso. High-tech iba't iba ang hugis. Teka, saan ang lakas mo? Sa 100% Pinoy. Parang sa lakaran, malayo-layo-layo ang narating ng kwento ng sakit sa paa ng mga Pinoy. Mula sa bakya hanggang sa mga fashionistas chilenas ngayon. Hindi na paprotekta sa paa, hindi saksi na rin sila sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ng mga Pinoy. Saan ang lakad mo? Ayos ba? Yan ang tinatawag na flip-flop fashion na kahit naka-forma ka, bagay pa rin na. Sinelas. Oo naman, ang dating pangharabas ngayon ay fashion sinelas na. Kaya man binigyan ito ng sari-saring gimmick para pumagay sa kahit anong lakad mo. Sabi nila, malalaman na Pinoy ang isang tao kung siya ay mahilig magsuot ng sinelas. Sa katunayan, napakaraming paraan at lugar kung saan natin ito ginagamit. Sa bahay, may panglabas, pangloob, pangkwarto, at siyempre, meron ding pangbaryo. Nakakatawa man, pamilyar sa atin ang ganitong eksena. Ang pagsusuot ng sinelas ay isang katibayan umano na ang ating lahi pinahahalagahan ng pagiging malinis. Kasi nga, naniniwala tayo na marumi ang walang sinelas. Kasi nga, sa paniniwala, tignan ng mga Amerikano sa utak natin na marumi ang ating lupa at ang paa natin madali nakaka-accumulate sa mga microbes para sa Ang Liliw Laguna, kilala sa mga dekalidad na sinelas. Ito ang kanilang pangunahing industriya. Sa katunayan, 70% ng kita ng bayan ay galing sa negosyo ng sinelas. Sobrang uso ng sinelas ngayon. May ilang nakaisip ng gimmick dito para naman maiporma ito sa kahit na anong lakad natin. Ang Flippers Incorporated, isang grupo ng management students ng Lasal. Sinelas ang napiling gawing proyekto sa kanilang practicum. Kasi parang kami lahat, mahilig magsuot ng slippers. So parang, yun nga, mahilig kami lahat, yun na din yung ginawa ng product. Sa isang factor kasi yung mga flip-flops ngayon medyo mahal na. So gusto namin yung parang double, yung madali lang. Second year college pa lang daw sila nang naisip nila ang konsepto ito. At dahil sa patuloy na kanilang pagde-develop ng produkto, na perfect na nila ang interchangeable strap slippers na tinatawag nilang slippers. So ito yung slippers, ito yung packaging niya, ito yung extra strap. So, napapalitan yung strap niya. So, ganito siya. Bibigsan mo, ito, yung strap. And then yung extra strap niya, yung dito, kasama ng packaging. So, yeah. Tsaka isa pa siyang feature na kung malaki paa mo, na-adjust mo siya sa size ng paa mo. Pwede dito, or lalagay mo siya dito kung mas masikip dito kung maluwag. So, mas magandang fit. Ang
Akalang araw nila noong una ay hindi ito papasok. Yung unang nila, pag hindi sila naniniwala, parang boring, gano'n, interchangeable. Meron na yan, gano'n. Pero, yun nga, pag pinapalapan na namin yung bagong design, naaliw naman. So, kasi nag-evolve na rin yung design. So, personally, with yung mga lumang designs, hindi siya masyadong acceptable. Pero right now na nag-evolve na siya, actually bestseller na yung isang yung alphabet na page na design. Sa katunayan, simula raw na ipakilala ito sa Sangge sa kanilang eskwela, dali ang kinagat ito ng mga kapwa-estudyante nila. Ngayon, nagbebenta na rin sila sa mga Sangge sa Metro Manila. Online daw ang pag-order nito. O diba, ang dating mga simpleng tsinelas, fashion statement na rin ngayon. Siyempre, hindi na naman nagpahuli ang Pinoy dyan.